Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong pag-ibig ang muli kong ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Sir Franco, anong ginagawa mo? Ibaba mo po ako. Huwag nang matigas ang ulo mo. Franco hissed and deposited her at the passenger seat of the car. Bubuka pa sanang muli ang bibig niya nang bigla na lang siyang pagsara ng pinto ng kanyang boss na si Franco. Nakaawang ang mga labing sinundan niya ito ng tingin na mag-jogging ito patungo sa kabilang side ng kotse nito. He placed himself at the driver's seat and start the engine of the car. Bumalik ito sa gate ng compound at mabilis na pinausad ang kanyang sasakyan palabas. Nanlaki ang kanyang mga mata na makita niya ang ilan niyang kabatchmate na nakatingin din sa kotse. Malamang nakita rin ng mga ito ang nangyari sa kanya kanina. Hindi na siya magtataka kung laman na siya ng chismis kinabukasan. 3:00 pa lang ng hapon kaya hindi pa ganun kadami ang mga sasakyan sa kalsada. Franco was driving the car more than its maximum speed. Mukhang may hinahabol ito na kung ano. Pansin niya rin ang mahigpit nitong paghawak sa manibela ng kotse, dahilan para magsilabasan ang mga ugat nito sa kamay. Mistula itong galit na hindi niya maintindihan. Bakit ba ito nagagalit? Kung ganoon, ay, ewan, ang gulo naman ng lalaking ito. Palaging walang emosyon ang kanyang mukha at nakakaintimida ang kanyang presensya. With his bulky muscled body, she was sure that he can move whoever that she tried to mess with him using his only one hand. Hindi nga ba't kayang-kaya siya nitong dalhin gamit lamang isang kamay at itapon sa kama. Katulad ng gabing, "Hay, shit!" Bulalas niya sa isipan nang kumudlit sa kanyang alaala. Ang nangyari sa kanilang dalawa, 4 na taon na ang nakalilipas. Quit staring and move your seductive innocent eyes to your feet. Tiimbagang nitong wika kahit hindi naman siya nililingon. Mabilis na inilapat niya ang tingin sa kanyang mga paa. Nag-init ang kanyang mga pisngi sa narinig mula sa bibig nito. Ano raw? Seductive raw ang mga mata niya? Pero teka, bakit ba siya kinikilig? He pulled over in one of the stores. Ito lang ang bumaba habang siya naman ay nananatili lang sa loob ng kotse. Hindi niya maiwasang pagmasdan ito habang naglalakad papasok sa establishmento. He has always had this aura like he owned everything. Like he owned the place. Maangas, matapang, may pagmamalaki, lalaking lalaki. Nang bumalik ito sa kotse, ay may daladala na itong isang plastic bag na hindi niya alam kung ano ang laman. Mabilis na pinatakbong muli nito ang kanyang sasakyan. And after 10 minutes, they stopped at the barren land. More like a private property. Walang establishmento na nakatayo sa may kalawakang lupain na iyon. The next building she saw was meters away from them. May kataasan din ang lugar dahil kitang-kita niya ang mga nagtataasang gusali ng syudad mula sa kinaroroonan niya. Nasaan tayo, Franco? Pagtatakang tanong ni Trina kay Franco. Pero sa halip na sagutin siya nito, ay kinuha nito ang kanyang paa na ikinabigla niya. Sir! Bulalas niya nang walang pag-aalinlangan na ipinatong nito ang kanyang kaliwang paa sa hita nito. She blinched and was about to move her feet away when he glared at her and held her feet. Just stay. Huwag kang magalaw. Anito na may diin sa tono. Ako na lang. Maagap niyang sabi nang ilalabas nito sa plastic ang cold compress. Hindi siya nito pinansin bagkus sa inalis nito ang sapatos niya na wala ng takong.
at idinampi sa hugpungan ng kanyang binti at paa ang malamig na compress. "Dito ba ang masakit?" he asked in a bossy tone, but there is an endearing at the end of it. Tumango siya at muling napapiksi nang iginalaw-galaw nito ang kanyang mga paa. Mas nailing pa siya nang ipinaikot-ikot nito at minasahe. "Akin na, sa bahay na lang, Franco." Inagaw niya rito ang cold compress at nahihiyang nagbaba siya ng tingin dito. "Bawal kang mag-absent bukas. You should take your flight." Mabilis siyang tumango sa sinabi nito. Kahit hindi naman ito sabihin, ay papasok talaga siya. Kanina nga ay late na siya, pero pumasok pa rin siya. Mabuti na lang at mukha naman itong walang alam. "I'll ask Miss Jane to mark you an F if you're absent tomorrow." "Opo nga, sir, papasok na." Kulang na lang ay kumamot siya sa kanyang kilay dahil sa kakulitan nito. "Grabe naman, failed agad. Hindi ba pwedeng X muna at bigyan ng chance?" "Po?" Kanina pa niya napapansin na banas ito sa tuwing nagsasalita siya na may kasamang po. Tuloy na siyang napakamot sa kanyang kilay. Kasi naman, sir, mas matanda kayo sa akin. Saka po, boss ko po kayo. Nakakailang kaya po na hindi kita ipo. Hindi naman ako taga Western Country, kaya magalang po ako." "I am that old. I'm just 34. And I am 23. Sambit niya na ikinatahimik nito sa kanyang kinaupuan. Hindi niya maintindihan kung ano ba ang pinagpuputok ng butsi nito at parang problemadong-problemado sa kanyang sinabi. Nang hindi ito nagsalita, ay hinila na niya ang kanyang mga paa mula sa pagkakapatong sa mga hita nito at saka umayos siya ng pagkakaupo. May kaunting kirot pa rin, subalit alam naman niya na hindi na iyon mamamaga. Siya na naglapat ng cold compress sa kanyang mga paa, habang ito naman ay nag-iwas ng tingin sa kanya at itinuon lamang ang kanyang mga mata sa unahan. "About what happened 4 years ago." Basag nito sa katahimikan nila. "Kalimutan na po natin iyon." Mabilis niyang wika at mas itinuon pa ang kanyang mga mata sa kanyang ginagawa. Hindi agad ito nakasagot, ngunit kahit hindi naman niya ito lingunin, alam niyang nakatuon ang mga ito sa kaniya. Narinig niya itong bumuntong hininga at sabay tumayo. Then he started the car's engine and drove away from the place. Sa terminal na lang po ng jeep, sinabi niya ang eksaktong address kung saan iyon. Wala naman itong pagtutol at kaagad na lumiko ng daan nang binagit niya ang lugar. Mabilis siyang umibis ng sasakyan at bahagyang sinilip ito sa bintana ng kotse nito. "Thank you, sir." Kumaway siya rito na tinugon lang ng tipid na tango. Hindi niya ito nilingon at sumakay na lamang siya sa isa sa mga jeep na nagpupunuan pa ng pasahero. Saktong pag-upo niya ay ang pag-andar naman ng kotse nito papalayo sa kanya. Napabuga siya ng hangin at tila nakahinga ng maluwag na makitang wala na ang presensya nito sa paligid niya. He was suffocating him in a confusable way. Hindi niya gusto ang pagkailang na nararamdaman tuwing nasa paligid ito. Hindi niya gusto ang pakiramdam na halos pangupasan siya ng hininga sa tuwing tititigan siya nito. Is it admiration? Is it attraction? Inaamin naman niya na saksakan ito ng kagwapuhan at kamatsuhan. Ang bango rin ni Franco, burusko, mayaman, at higit sa lahat, sobrang bait niya. Shit! Ayaw niyang bumalik sa kahibangan niya ng gabing iyon. Ayaw niyang balikan ang mga eksena ng gabing iyon kung saan ilang beses siya nitong inangkin ng paulit-ulit. Tila walang kapaguran na siya na mismo ang sumuko at nakatulog. Hindi bale, bukas ay magiging busy na siya. Sa kumpanya man siya nito nagtatrabaho. Sigurado naman siyang hindi niya ito makikita. She has local flights tomorrow and for sure, he also has a works
in his office. Franco tightened his grip on his steering wheel. He was cleansing his jaw and doing his best to stop himself to make a U-turn and drive back to Jeep's terminal and drag that woman to his car. He should be in hospital at this point of time or in his office, working his ass off with files of paper that he needs to study and sign. His father was in the hospital. Nagkaroon ito ng minor heart attack kahapon lamang. He and Charlotte dragged their ass out of the mall and rushed towards the hospital when his mother called. Matanda na ang daddy niya at naghahanap na ito ng apo sa kanya. Nasa meeting siya kanina kahit kulang siya sa tulog dahil inesikaso niya ang kanyang ama kahapon. Sinamahan niya ang mami niya sa pananatili nito sa ospital dahil baka kung ano rin ang mangyari dito. Madalas pa naman itong mag-hysterical at magpanik kapag ganun ang mga sitwasyon. His old woman lost his consciousness often. Kailangan talagang bantayan. He was having his meeting with the engineers and architects about the airport that his father was planning years ago. Wala kasing paliparan sa Batangas, to be exact. Maganda iyon sa turismo, lalo pat isa lang ang paliparan sa probinsyang iyon. And according to his research, the current airport was not doing that well. He should be focused in his architects and engineers plan. Nasa harapan niya ang sinasuggest ng mga ito na plano para dito. But why his fucking mind was flying to Philippine Airlines? Wala ang utak niya sa mga sinasabi ng kaharap niya. Lumipad na iyon patungo sa opisina niya. At tila siramplatang paulit-ulit siya na tinatanong kung nandoon na ba ang babaeng palaging sumisingit sa kanyang isipan. Hindi niya tinigilan ang kanyang sekretarya sa pagtatanong kung dumating na ba ang mga intern galing sa universidad kahit alas 9 pa naman ang pasok ng mga iyon. He was disturbing his secretary at 7 in the morning to ask that question repeatedly. Sinigurado pa niya na nasa pinakaunahan ang pangalan ni Trina Rivera, kahit alphabetical order naman ang pagkakasunod-sunod ng mga pangalan ng mga estudyanteng pumasa sa interview ng head HR. Nang in-inform na siya ng kanyang sekretarya na dumating na ang mga intern at wala ang babaeng hinahanap niya, ay para na siyang sinilihan sa puwit at hindi mapakali sa kanyang kinaupuan. Kung hindi lang talaga importante ang meeting na iyon, ay malamang ay nilayasan na niya ang 4 na engineer at 3 architect na kasalukuyang kausap niya. Danga na lamang ay baka sumama ang loob ng kanyang ama at atakin ulit sa puso dahil lang sa kanyang ginawa. Baka matuluyan ito. Kawawa naman ang mama niya, lalong-lalo na ang kanyang kapatid. Mumulhin pa siya nun. He keeps asking his secretary for a report about the woman. Alam niyang iniistorbo niya ang kanyang sekretary na kung hindi lang siya nito ay boss, ay malamang pagsasabihin siyang istorbo siya sa tambak nitong trabaho. Matapos ang meeting niya, ay bumalik na siya sa ospital. Gising na ang kanyang ama at dahil kailangan daw itong magpahinga katulad ng sabi ng doktor, siya ang papaliparin nito patungo sa Davao para sa business meeting nito. What the fuck? Hindi niya alam kung paano niya pagsasabayin ang mga trabaho niya. Ang dami niya tuloy pina-adjust sa kanyang sekretarya sa mga meeting niya para bukas. Mas mabuti pa noong nasa military siya. Kalabit lang siya ng gatilyo ng baril. Tapon lang siya ng tapon ng mga granada. At kapag napipikon sa misyon, ay mabis lang niyang pinapatulog gamit ang kamao. O kaya ay binabalian niya ang liig ang kalaban para hindi na makaporma pa sa kanya. Hindi niya alam kung ano ba ang masamang espiritu ang sumasapi sa kanya. He admits that he was attracted to that woman. She was young and determined. She always caught his attention. Noon pa man, maging hanggang ngayon. Alam naman niyang attracted siya kay Trina. Pero bakit parang sinisilihan siya sa puwit
kapag hindi niya alam ang ginagawa nito. Bakit palagi siyang nabibisit kapag pinopo siya nito? Ilang taon lang naman ang tanda niya rito. Hay, you are just 11 years older than her, moron. Sarkastikong wika ng isang bahagi ng kanyang utak. Pero sadyang matigas siya dahil hindi niya pinakinggan ang boses sa kanyang utak. Ano naman ngayon kung 34 na siya at 23 pa lang ito at batang bata? Hindi naman ibig sabihin nun ay hindi na siya nito magugustuhan dahil matanda na siya at gusto nito ng bata rin. Pero hindi nga ba't kung umasta ang babae ay parang wala lang dito ang mga titig niya? Para pa nga siyang may nakakahawang sakit kung iwasan siya nito. Iwas na iwas sa kanya ang babae. Hindi siya type. Nailamos niya ang kanyang mga palad sa kanyang mukha. Buwisit na buwisit siya. Saka iisip na hindi siya gusto ng babaeng kumuha ng interes niya. Tangina, kasalanan mo ito, Alexander. With that, he maneuvers the wheel and take a hard U-turn. Mabuti na lang at wala siya sa kahabaan ng highway kung saan maraming kotse. Hindi pa naman rush hour kaya bilang pa lang ang mga kasabayan niya. But his sudden U-turn earned a horn and cuss and shout for him. Muntik na siyang mahagip ng 4-wheeler truck. Mabuti na lang at sumasama siya kay MJ at Jordan sa racing school noong high school sila. Mabilis niyang naiwasan ang truck at saka humarurot paalis. Binaliwala niya ang mga mura at sigaw sa kanya. Humahagibi sa bilis na pinahururot niya ang kanyang kotse pabalik sa terminal ng mga jeep kung saan niya iniwan kanina si Trina. Pipilay-pilay pa naman ang babaeng iyon. Baka kung ano na ang nangyari sa kanya. But when he finally reached the place, the jeep already left. Muli niyang inilamos sa kanyang palad sa sariling mukha at malalaki ang hakbang na muling binalikan ang kanyang sasakyan. Humigpit ang hawak niya sa manibela ng kotse bago kinuha ang kanyang cellphone para tawagan si Miss Jane na nakatoka sa mga flight schedule ng mga intern nila. I'll see you tomorrow, baby. I'll see you tomorrow. Bulong niya sa kanyang sarili. Napatanga si Trina sa papel na hawak-hawak niya kung saan nakalagay ang bago niyang schedule. Alas 5 pa lang ng umaga nang binulahaw siya ni Miss Jane para sabihing may bago siyang schedule at kailangan na nasa Philippine Airlines na siya ng alas 6 dahil maagang aalis ang eroplano na katoka sa kanya papuntang Davao. At ngayon nga ay nakatanga siya sa papel na hawak-hawak dahil private plane pala iyon at hindi public. At higit sa lahat, super VIP ang nakasakay sa eroplano. Kaya kailangan talagang maganda ang serbisyo niya. Gusto niyang mapakamot ng kilay dahil hindi niya maintindihan ang trip ni Miss Jean. Kung bakit siya inilagay nito roon. Wala pa nga siyang kahit anong experience sa actual field. Dahil baguhan pa lang at nagte-training pa siya. Nasaan ba mga senior flight attendant ng Philippine Airlines? 6:15 pa lang ng umaga ayon sa suot niyang wristwatch. Humalik lang siya sa ulo ni Kalia at ibinilin sa mama niya ang kanyang anak. Ang original kasing flight niya ay alas 8. Hindi tuloy siya nakapagpaalam sa kanyang anak ng maayos. Baka hanapin siya nito pagkagising ni Kalia. Good morning, Mrs. Rivera. Wika ng isang magiliw na boses sa likuran niya. Nilingon niya iyon at nakita ang isang lalaki na sa tingin niya ay halos ilang taon lang ang tanda sa kaniya. Good morning. Bati niya rin at bahagyang yumukod sa kinauupuan. Nakatayo ang lalaki sa pagitan ng mga nakahilerang malambot na upuan sa waiting area ng mga staff. Inilahad nito ang mga kamay nito sa kanya. I am Jasper Torres, one of the senior's flight attendants. Nice to meet you. Tinanggap niya ang pagkakakamay nito at ngitian ang lalaki.
Hello po. Paano niyo po nalaman ang pangalan ko? From Miss Jane. Sabi niya, ikaw raw ang makakasama ko sa flight patungong Davao. You are Miss Rivera, right? Yes sir. Wika niya at tumayo na rin. Napakurap siya at inararo sa isipan kung saan nga ba nakita niya ang lalaking ito. Malapit na mag 6:30. We better be in plane. Anito, matapos sumulyap sa wristwatch at kinindatan siya. Don't worry, I got you. Napatango siya at hindi pinansin ang pangingindat nito. Hinawakan niya ang kanyang maleta nang kunin iyon sa kanya ni Jasper at parang may diferensya sa mata na muli siyang kinindatan. Type yata siya ng lalaking ito. Guwapo naman ito at saka mistiso. May kamukhang local artist na mistiso. Mapungay ang mga mata at aha! Alam niya kung sino ang kumukha ng lalaki. Si Joshua Garcia na gustong gusto ng mama niya dahil pinapanood nito ang mga TikTok videos niya. Ang gwapo din niya. Kamukhang kamukha niya nga ito. Pero hindi niya ito type o crush man lang. Sa mga oras na iyon ay hindi siya attracted sa malinis, mabait sa unang tingin at pino ang kilos. Ayaw niya sa boy next door type. Ang gusto niya ay brusko. Mahaba ang buhok na nakamamban, maangas at may pagyayabang. Katulad ni, hay nako, bakit ba bigla lang sumagi sa isip niya ang mukha ng lalaking naghatid sa kanya sa terminal ng jeep kahapon? At bakit ba sa mga description niya ng lalaki ay gusto niya ay parang ito ang inalalarawan niya? Kumurap-kurap siya at palihim na kinurot ang kanyang sarili. Muli siyang napanganga sa ikalawang pagkakataon ng umagang iyon nang tuluyan niyang nakaharap ang dambuhalang eroplano na sasakyan niya. Hindi naman iyon ang unang beses na makakasakay siya. Ngunit iyon ang unang beses na naka face to face niya ang malaking sasakyang panghimpapawid. Rumagasa sa kaliit-liit ng himaymay ng katawan niya ang excitement at adrenaline rush. Para siyang bumalik sa kanyang pagkabata, kung saan unang beses niyang naisip na gusto niyang maging flight attendant dahil gustong gusto niyang sumakay sa eroplano at makapag-travel sa iba't ibang bansa. Gusto niya rin ang uniform at kung gaano kalinis tingnan ang mga flight attendant. Now, she's not that 9 years old little girl anymore. Nandito na siya, nakasuot ng uniform ng flight attendant at nasa harap na siya ng dambuhalang sasakyang panghimpapawid. Si Jasper ang nagsilid ng kanyang maleta sa compartment para sa mga stop ng eroplano. 3 araw tayo sa Davao. Mr. Franco Mercado has an important business meeting. Otomatikong napalingon siya kay Jasper sa kanyang narinig. Magtatanong sana siya kung si Franco ba ang tinutukoy nito nang muli itong magsalita. Hindi nga lang makakasama si Mr. Franco Mercado. Palaging sinasama ni Sir ang misis niya. They are now in their middle age but they are still inseparable. Wala sa loob na napatungo siya sa sinabi nitong middle age. Malamang hindi iyon si Franco dahil wala pa namang kalahati sa buhay nito ang lalaking iyon. Malapit na. Lihim siyang natawa nang maalala ang mukha nito na nakabusangot kapag pinupo niya ito. Sa mga sumunod na sandali ay nagbigay ng instruction si Jasper sa kanya. Sinabi nito kung ano ang mga gagawin niya na hindi naman siya nahirapang sundan at intindihin dahil napag-aralan na naman niya iyon sa universidad. Kahit pa obvious na obvious kung magpa-cute ito sa kanya, pero hinayaan na lang at tinatawanan na lang. Bahala itong umintindi na wala siyang interes sa lalaking ito. Iyon ay kung magkaka-interes pa ba ito sa kanya kapag nalaman nito na may anak na siya. Malamang ay uurong din ang itlog nito kapag nalaman na may sabit siya. Bakit hindi? Sino ba namang lalaki ang gugustuhin ang babaeng may sabit? Isang malaking wala. Katulad din ito ng ibang lalaking may lakas ng loob na pumorma sa kanya sa nakalipas na 4 na taon.
Pa-sweet-sweet pa sila. Panay ang bigay sa kanya ng mga bulaklak at regalo. At kung makabanat ng pick-up lines, ay panahon pa yata ni Kupong-Gupong nang matutunan nila. Tapos kapag nalaman na may anak na siya, ay kakari pa sila ng mga takbo at hindi na sa kanya magpapakita. Mga ulol, akala naman yata nila ay nababawasan siya kapag ginugo siya ng mga ito. Dahil ang totoo, ito ang mga lugi sa kanya dahil sa mga ginastos ng mga ito sa pagbili ng regalo at bulaklak. Sir is here. Come. We should welcome him. Hindi siya nakahuma nang hawakan siya ni Jasper sa kanyang braso at iginaid papuntang pinto ng eroplano. She put a smile on her face as she saw the black car enter the premises. Mabagal ang usad niyon papunta sa harapan nila. And when it did, ang pintuan sa passenger seat ang unang bumukas. Lumabas sa kanya ang pamilyar na sekretarya ni Franco Mercado. At umawang ang mga labi niya nang umiwis mula sa sakyan ang lalaking laman ng isip niya. The sun ray was hitting his face as he looks up to the plane in front of him. Nagtama ang mga mata nila. Hindi niya alam kung kumislap lang ba ang mga mata nito dahil sa sinag ng araw o dahil nakita siya nito. Muli niyang tinitigan ang sasakyan habang bumubukas ang pintuan. Laking gulat niya na makita niyang si Franco ang lumabas sa sasakyan nito. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman na magtama ang kanilang mga mata. Nakatingin lang siya dito habang papalapit sa kanila ang boss nila. Mababanaag sa aura ng boss nila ang kagalang-galang na itsura nito. Pakiramdam ni Trina ay sa kanya lumalapit ang boss nila na si Franco. Nye, masyado akong asyumera. Nakangiting sambit niya sa kanyang isipan. Hanggang kailan kaya itatago ni Trina kay Franco ang itinatagong sikreto nito na may anak siya dito? May mabukay ang pagmamahalan sa kanilang dalawa habang magkasama na sila sa kanilang trabaho? Ano ang naghihintay na kapalaran sa kanilang dalawa? Sabay-sabay po nating tunghayan sa susunod na kabanata ng ating kwento. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Paalam!